Magandang hapon sa lahat. Ngayon, tatalakayin namin ang nobela ng iba't ibang panahon. May apat ito, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Apon, at panahon ng Batas Militar. Ngunit tatalakayin ko lamang ang panahon ng Kastila. Muli, ako nga po pala si Binibining Juraisa. Una ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na ginawa ni Dr. Jose Rizal. Ang dalawang nobelang ito ay naglalarawan ng katiwalian at pag-aapi sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Inilarawan din ito ang pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagbabago. Ang Noli Me Tangere ay ang kwento ni Juan Crisostomo Ibarra, isang ilustrado na nagbalik sa Pilipinas upang itaguyod ang reforma. Ngunit nakaharap sa mga balakid mula sa praile at mga opisyal. Ang El Filibusterismo naman ay ang kanyang pagsasalaysay sa mga mas madilim na bahagi ng revolusyon kung saan si Ibarra na ngayon ay si Simon ay naglalayong magiganti sa nagdulot ng kanyang pagdurusa. Ang dalawang akda ay naglalarawan ng katiwalian at pag-aapi sa ilalim ng Espanyol at nagtatampok ng pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagbabago. Sunod ang ikalawa, Barbara ni Severino Reyes, isang nobela na nagpapakita ng buhay at kultura ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ang nobelang ito ay ang tungkol kay Barbara, isang batang babae na lumalarawan sa buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ipinapakita nito ang mga tradisyon, kultura at ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino, na naglalarawan ng kanilang mga pangarap at pag-asa sa kabila ng mga paghihirap ng panahon. Sa ikatlo naman, mga kwento ni Padre Modesto de Castro. Naglalaman ng mga kwento na naglalarawan sa buhay at kultura ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga alamat at kwento na sumasalamin sa buhay at kultura ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Sa kabila nito, ang mga aral at tradisyon na nagbibigay diin sa mga moral na halaga at kaugalian ng lipunang Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ibong Adarna, isang epiko naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at mga aral sa buhay, bagamat hindi isang nobela sa modernong kaugalian o modernong kahulugan. Ito ay isang mahalagang akda sa panitikang Pilipino. Isang epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ng mga prinsipe ng Brabania sa kanilang paghahanap para sa ibong Adarna na may kakayahang pagalingin ang kanilang amang hari. Ang kwentong ay puno ng mahika mga aral tungkol sa katapatan at mga halaga sa pamilya. Bagamat hindi ito isang nobela, ang Ibong Adarna ay mahalaga sa panitikang Pilipino dahil sa mga simbolismo at temang kaugnay sa pag-ibig at sakripisyo. Panguli ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas, isang epiko na may malalim na simbolismo at alegorya na sumasalamin sa kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ang epikong ito ay kwentong pag-ibig, pagkakanulo at pakikibaka sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Si Florante, ang pangunahing tauhan, ay nahaharap sa mga pagsubok at trahedya na sumasalamin sa mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo. Ang mga simbolismo sa kwento ay nagpapahayag ng mga hidwaan sa lipunan at ang pagnanais para sa katarungan at kalayaan. At doon lang po nagtatapos ang 5 halimbawa ng nobelang sa panahon ng Kastila. May susunod pa po ang magtatalakay ay si Binibining Sayadi Jamaica. Ngayon,
Ngayon ay dumako tayo sa panahon ng Amerikano. Meron itong napapaloob na 5 sa panahon ng Amerikano. Una ay ang The Woman Who Had Two Novels by Nick Joaquin. Ito ay isang nobela na nagsasalaysay ng isang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino dahil sa impluwensya ng kultura ng Amerika. Sa pangalawa naman ay Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, na ginawa ni Luwalhati Bautista. Ito ay isang nobela na nagtatampok sa mga isyu ng pag-ibig, pamilya at lipunan sa panahon ng pag-usbong ng modernasyong sa Pilipinas. Ang pangatlo naman ay Luha ng Buaya ni Liwayway Arcio, isang nobela na nagpapakita ng mga suliranin at hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sa pang-apat naman ay Maynila sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo Reyes. Ito ay isang nobela na naglalarawan ng buhay sa lungsod ng Maynila at mga paghihirap ng mga taong naghahanap ng mas magandang buhay. Sa panghuli naman ay Ilustrado ni Miguel Sayjuco. Ito ay isang nobela na nagsasalaysay ng mga karanasan ng isang Pilipinong manunulat sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. So magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Kimberly B.S. Prat, ang mag-uulat tungkol sa panahon ng Hapon, 1942 to 1945. Ang panahon ng Hapon, ito ay isang madilim na yugto sa kaysaysayan ng Pilipinas dahil sa pananakop ng mga Hapones. Gayunpaman, sa kabila ng kaguluhan at takot, umusbong ang panitikang Pilipino na naging daluyan ng damdaming makabayan, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Isa ito sa mga panahon, ang panitikan ay nagsisilbing sandata para sa kaalaman, pagkakaisa at katatagan ng damdamin ng Pilipino. Isa sa mga akdang tumampok ay ang Suyuan sa Tubigan ni Luwalhati Bautista. Ito ay isang nobelang tumatalakay sa mga karanasan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pamamagitan ng mga tauhan at tagpo, inilahad dito ang mga emosyon ng mga takot, sakripisyo at pag-ibig sa gitna ng digmaan. Pinapakita rito kung paano nanatiling buhay ang damdaming pantao kahit sa panahon ng kaguluhan. Sunod ay sa mga kwento ni Liwayway Arceo. Ito ay naging mahalagang tinig ng panitika sa panahong ito. Ang kanyang mga kwento ay sumasalamin sa kulturang Pilipino at sa araw-araw ng buhay ng mga mamamayan. Sa kanyang nobelang Dalit ng Pag-ibig, inilalarawan niya ang pag-ibig at pag-asa ng mga tao sa gitna ng digmaan. Ang kanyang mga akda ay nagpapatatag ng damdamin, makabayan at nagbibigay inspirasyon sa mga mamabasa na huwag mawala ng loob. Sunod ay ang Kagilagilalas na Buhay ni Juan Tamad. Ito ay isang akdang nagpapakita ng likas na talino at pagkamalikhain ng mga Pilipino sa gitna ng kahirapan. Si Juan Tamad, na karaniwang itinuturing na tamad, ito ay inilalarawan bilang simbolo ng mga Pilipinong maparaan at matatag sa panahong ang lahat ay sinusubok. Panghuli, hindi rin mawawala ang kontribusyon ni Carlos Bulosan, isang Pilipinong manunulat sa Amerika, sa kanyang mga akda tulad ng America is in the Heart. Inilahad niya ang buhay ng mga Pilipinong manggagawa sa Estados Unidos. Bagaman na sa ibang bansa, ipinaramdam niya ang epekto ng digmaan at pananakop sa pagkatao at pagkikibaka ng mga Pilipino para sa dignidad at pagkapantay-pantay. Sa kabuuan, ang mga akdang pampanitikan sa panahon ng Hapon ay hindi lamang paglalarawan ng realidad ng digmaan, kundi patunay din ng katatagan sa loob ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng panitikan, na ipagpapatuloy ang laban para sa kalayaan, hindi gamit ang armas, kundi gamit ang mga salita. At dun po nagtatapos ang aking ulat tungkol sa panahon ng Hapon. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuli ang batas militar. Una ay ang dekadang 70 ni Luwalhati Bautista.
isang nobela na naglalarawan ng buhay sa panahon ng batas militar sa Pilipinas. Ikalawa naman, The Pretenders ni F. Sonel Jose, isang nobela na tumatalakay sa mga isyu ng politika at lipunan sa panahon ng batas militar. Ikatlo naman, Masikip ang Mundo ni Liwayway Arsio, isang nobela na naglalarawan ng mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng batas militar. Sa pang-apat naman ay Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo Reyes, isang nobela na naglalarawan ng mga karanasan ng mga Pilipino sa lungsod ng Maynila sa panahon ng batas militar. At ang panghuli naman ay mga akda ni Toots Tsaka Rosca. Ang kanyang mga akda ay naglalarawan ng mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng batas militar na may pagtutok sa mga isyu ng karapatang pantao. Para naman po sa buod, meron po tayong 5 iba't ibang panahon. Ito po ay ang panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, at panahon ng batas militar. Sa bawat panahon po ay meron tayong 5 halimbawa. Sabi ko kanina, sa panahon ng Kastila, may 5 halimbawa ito. Una ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang ikalawa naman ang Barbara ni Severino Reyes. Ikatlo ang kwento ni Padre Modesto de Castro. Pang-apat naman, Ibong Adarna. Pang-5 ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ngayon ay meron 5 napapaloob sa panahon ng Amerikano. Mga 5 halimbawa. Una ay ang The Woman Who Had Two Novels na ginawa ni Nick Joaquin. Pangalawa ay Bata-Bata Paano Ka Ginawa na ginawa ni Luwalhati Bautista. Ang pangatlo naman ay Luha ng Buwaya na Liwayway Arsio. Ang pang-apat naman ay Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag na ginawa ni Edgardo Reyes. Sa pang-5 naman ay Ilustrado ni Miguel Saidioco. Sa panahon ng Hapon naman po ay meron din tayong 5 halimbawa. Una ay ang Suyuan sa Tubigan na ginawa ni Luwalhati Bautista. Sa pangalawa naman po ay mga kwento ni Liwayway Arsio. Sa pangatlo naman po ay Dalit ng Pag-ibig na ginawa din ni Liwayway Arsio. Sa pang-apat naman po ay ang Kagila-gilas na Buhay ni Juan Tamad. At ang panghuli, Mga Akda ni Carlos Bulosan. Sa panghuli, ang batas militar. May 5 halimbawa ito. Una ay dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Sa ikalawa, The Pretenders ni F. Sonel Jose. Sa ikatlo, Masikip ang Mundo ni Liwayway Arsio. Pang-apat, Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo Reyes. Pang-5, Mga Akda ni Neno Tachka Rosca. At doon lang po nagtatapos ang aming talakayan.